Isipin mong napilitang pumili, iwanan ang iyong pananampalataya o harapin ang tiyak na kamatayan. Hindi ito ang kwento ng isang bagong blockbuster na pelikula. Ito ang tunay na kwento ng isang lalaking nagngangalang Daniel, isang kwento ng matatag na pananampalataya at natagpo ang banal na proteksyon. Sa Biblia, si Daniel ay isa sa pinakamagalang na tagapayo sa buong kaharian ng Babylonia. Kilala siya sa kanyang karunungan, katapatan, at malalim na debosyon sa Diyos. Ngunit ang kanyang tagumpay ay nagdulot ng inggit sa iba. Nagplano ang mga opisyal ng masamang plano. Kinumbinsi nila si Haring Darius na pumirma sa isang batas na sa loob ng 30 araw. Walang sinuman ang maaaring manalangin sa anumang Diyos o tao maliban sa hari. Ang parusa sa paglabag sa batas na ito ay ang pagtapon sa isang yungib ng gutom na mga leon. Ang bagong Daniel ay hindi makikipagkompromiso 3 beses sa isang araw, tulad ng palagi niyang ginagawa. Napansin ni Daniel sa kanyang bukas na bintana na nakaharap sa Jerusalem at nanalangin sa kanyang Diyos. Hindi siya nagtago. Hindi siya nag-alinlangan. Mas mahalaga sa kanya ang kanyang pananampalataya. Kaysa sa sarili niyang buhay, gaya ng planong gawin ng kanyang mga kaaway, si Daniel ay nahuli at dinala sa harap ng hari. Nalungkot ng husto si Haring Darius. Iginagalang niya si Daniel at buong araw siyang naghanap ng paraan para iligtas ito, ngunit hindi mababago ang batas ng gabing iyon. Si Daniel ay ipinasok sa lungga ng mga leon. Ang hari na puno ng kalungkutan ay nagsabi sa kanya, "Dakilang Diyos na pinaglilingkuran mo ng walang tigil ay iligtas ka." Iligtas ka nawa Isang malaking ng bato ang iyong iginulong Diyos. sa bibig ng hukay, sinelyuhan ang kapalaran ni Daniel. Nagpalipas ng magdamag na walang tulog ang mga hari. Nag-aayuno at nag-aalala sa unang liwanag ng bukang liwayway, nagmadaling pumunta ang hari sa mga patay. Napasigaw siya sa tinig ng paghihirap. Daniel, lingkod ng buhay na Diyos, nagawa ba ng iyong Diyos, na patuloy mong pinaglilingkuran, na iligtas ka mula sa mga leon? At pagkatapos ay may narinig na boses mula sa alagang hayop. Si Daniel iyon, mabuhay magpakailanman ang hari. Tinawag niya ang pagdududa, ipinadala ng Diyos ang kanyang anghel at pinatahimik ang bibig ng mga leon. Hindi nila ako narinig dahil natagpuan akong walang sala sa paningin niya. Natuwa ng labis si Haring Darius. Inilabas si Daniel mula sa sayaw nang walang kahit isang gasgas sa kanya. Bakit? Dahil nagtiwala siya sa kanyang Diyos. Hindi nagtatapos ang kwento dyan. Pagkatapos ay iniutos ng hari na ang mga lalaking nagbintang ng mali kay Daniel. Pumasok ang mga Basifron, kasama ang kanilang mga pamilya sa Dan at agad silang nadaig ng mga leon. Ang kwento ni Daniel ay isang makapangyarihang paalala na kahit naharapin natin ang sarili nating yungib ng leon, maging ito man ay takot, impluwensya ng mga kaibigan, o imposibleng mga kalagayan. Ang Diyos ay kasama natin, ngunit ang matatag na pananampalataya ay nag-aanyaya ng pambihirang pagliligtas. Tunay ang kanyang proteksyon at mas malaki ang kanyang kapangyarihan kaysa sa anumang hamon na ating haharapin. Maraming salamat sa panonood kung ang kwentong ito ay nagbigay inspirasyon sa iyo. Paki-like ang videong ito at mag-subscribe para sa mas maraming epikong kwento ng pananampalataya. Magkita-kita ulit tayo sa susunod.